alamin nga natin ano ang na-foresee, ano yung nakikita ng mga grupo ng mga magsasaka dito sa courtesy resignation na ipinatupad ng pamahalaan, National Mother ng Federation of Free Farmers Cooperative, si Raul Montemayor. Sir Raul, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad uli ito. Good morning, sir. Yes, magandang umaga, Orly. Magandang linggo rin sa lahat na nakikinig. May inaasahan ba tayong magandang pagbabago lalo na sa usapin ng food security dito sa ipinairal na pagsusumiti ng courtesy resignation ng mga opisyal ng gobyerno sa Pangulo? Wala pa kaming nakikitang tunay na pagbabago. No? Nabalita namin, na-retain naman yung economic team. Nung nakarang eleksyon kasi, dalawa yung namayaning issue sa isip ng mga botante. Yung una, siyempre yung political, yung Duterte issue. Pero yung mas malawak na issue, yung economic. Tama ho Yung yun. Kasi, pagmahal ng mga bilihin. kasi kahit ano pang kontrobersya ang namamayani sa lipunan, pag ikay bumili ng bigas, nakakita ka ng murang bigas. Pag ikay gusto bumili ng karne, nakakita ka ng murang karne. Pag ikay bumabiyahe at mura ang iyong pamasahe, palagay ko hindi mabigat yan na dadalhin ng mga mamamayan sa pagtungo sa mga voting precinct. Si Raul? Opo. Yes, yes. At pagdating naman sa magsasaka, napakamura naman ng bili ng produkto nila. So, agrabyado yung mamimili at ganun din yung magsasaka. So, economic issue ang naging malaking issue sa isip ng mga botante. Pero ang unang niretain ni Presidente yung economic team niya. So, parang ibig sabihin, good job. Pero sa tingin ng tao, bad job. Hindi lang kasi naging maganda dahil nga dun sa issue ng mas marami tayong ini-import kesa pinoproduce locally. Mas maganda ba siguro pagtuunan ng pansin ngayon yan? Although meron tayong obligasyon dahil meron tayong mga world trade na pinasok ng mga kasunduan. May obligasyon tayo sa pag-aangkat sa mga international traders na kasama natin. Pero hindi nangangahulugan na mas marami yung kaysa sa local production. Tama ho ba si Raul? Tama yon, tama. Kaya lang, sa pagpasok natin kasi sa World Trade Organization, wala na tayong nilalagay na hadlang sa pag-aangkat. Unlimited importation. Opo. Yun lang ang naging aminado naman tayo. Kulang tayo sa ilang mga pagkain. Kailangan nating umangkat. Pero wag yung sobra-sobra. No? At yung pangalawang problema, inangkat ng mura, pero binenta pa rin ng mahal. Hindi rin nakinabang ang mamimili. No? All of these are economic issues na pinairal ng economic team. Baka ganun pa rin ang mangyayari. Maganda siguro pagtuunan ng pansin yan. Hindi alam naman siguro nila na itong pangyayari, itong courtesy resignation, hindi lang ho ito hamon. Kahit siguro binalik ka sa posisyon, hindi ka dapat magpakampante dahil anytime na makakitaan ng hindi maganda yung ginagawa ng iyong mga suggestion, na yung pananaw, pwede kang palitan. Yes. At sa akin, ang issue is accountability. No? Kasi secretary ka, nagtulak ka ng isang palisiya na hindi nakinabang ang mga mamimili, na pirwisyo ang magsasaka, ang nakinabang yung mga trader, you should be accountable for your action. No? Managot ka dapat. Hindi yung pababayaan lang sila. Alam mo na, nung marinig ko yung courtesy resignation, unang pumasok sa isip ko, si Raul, yung pinag-uusapan kako namin si Raul na mapakikinabangan yung walang buwis, mababa ang presyo, sana yung mangyari. Abay, kabukot-bukot mo, wala pa rin talaga. Well, kasi dapat siguro ngayon siguro dapat mapansin na yan siguro si Raul, ano? Well, tingnan natin dahil ilang taon na sila dyan, magbabago pa kaya sila. Yung mga yan, may mga pag-iisip silang economics. Sabihin nila, kung mas mura umangkat, angkat na lang tayo. Buti binanggit niya Ganun yan. ang pag-iisip nila. Buti binanggit niya yan kasi sa natitirang 3 taon, kung ano man yung pinag-uusapan na programa para sa food security, kakayanin pa ba si Raul? Well, it will need combination ng policy reform at saka funding. No? Pero hindi lang funding kasi sa ngayon, puro funding ang ingay, dagdagan ng budget, tutulungan ng magsasaka,
pag-ani ng magsasaka, bagsak presyo dahil napakaraming imported. So parang wala rin nangyari. No? Oh, okay. Kaya actually, yun ang malaking daing palagay ko ng mga magsasaka ng eleksyon eh. Na nag-backfire sa kanila, puros presyo ng bigas ang inaasikaso, pero pag presyo ng palay, walang galaw. Last point na lang. Baka ba't pinag-uusapan natin yung pwedeng gawin ng pamahalaan, ng executive. May malaki rin dapat obligasyon yung nasa legislatura, yung ating kongreso, nasa legislative department, yung mga batas na pahirap lang sa atin tulad ng rice tarification law. Anong tingin niyo po dito? Dapat ba itong pagtunan ngayon ng mga bagong bumubuo ng kongreso at ng senado? Yung pagbusuro sa mga batas tulad niyan? Actually, kaka-amend lang nung rice tarification law, pero wala rin masyadong pagbabago, no? Dinagdagan lang yung pondo. So dapat pag-aralan mabuti ano ba nangyari nung nakarang mga taon na pinairal yung batas, anong mga naging problema, at yun ang tugunan nila. No? I-review mabuti. Alright. Maraming salamat. Again, Sir Raul, siguro sa mga darating na araw, pag-usapan pat palawangin pa natin yan. Hindi matatapos itong issue o usapin ng food security. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Montemayor. Salamat po. Good morning. National Manager Federation of Free Farmers Cooperative, Sir Raul Montemayor, ang inyo pong napakinggan. Paalam na ho tayo. Hilingan, walang pinoprotektahan.